Maligayang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Radiant Church Daily Devotion. Ang ating pong topic ngayong umaga ay Be Caring. Be Caring. Magpakita ng pagmamalasakit. Ito ay part number 12 ng ating mahabang seryeng Good Manners and Right Conduct. Ano bang ibig sabihin ng Be Caring? Bago yan, buksan po natin ang ating mga Biblia sa 1 Corinthians chapter 12 at babasahin po natin ang teksto na konektado dito sa ating topic na Be Caring. Mula sa verse 18, ganito ang panulat ni Apostol Pablo. But in fact, God has arranged the members of the body, every one of them, according to His design. If they were all one part, where would the body be? As it is, there are many parts but one body. The eye cannot say to the hand, I don't need you, nor can the head say to the feet, I don't need you. On the contrary, the parts of the body that seem to be weaker are indispensable, and the parts we consider less honorable, we treat with greater honor. And our unpresentable parts are treated with special modesty, whereas our presentable parts have no such need. But God has composed the body and has given greater honor to the parts that lacked it, so that, itong pinakamahalaga, so that there should be no division in the body, but that its members should have mutual concern for one another. If one part suffers, every part suffers with it. If one part is honored, every part rejoices with it. And then in verse 27, now you are the body of Christ and each of you is a member of it. Ang katawan ay ginawang metaphor sa church, the body of Christ. So sa church, isa tayong malaking pamilya. Itong verse na ito ay applicable hindi lamang pang church kundi pang kalahatang pamilya para sa bawat isa. Now, ano bang ibig sabihin ng be caring? Sabi ni Apostle Paul, ang mahalagang bagay ay siguraduhin nating walang division o walang pagkakahiwa-hiwalay sa body, walang kampo-kampo. Kundi, each member should have mutual concern for one another. Ano ba ibig sabihin ng mutual? Ang ibig sabihin ng mutual ay we share the same thoughts and feelings. Mutual, walang permahan, walang kontrata. Mutual lang, parang MU, ganon. Hindi kailangan ng kasulatan. Now, ito pong verse na to, makita po natin yung iba't ibang antas ito. Una, ang basic definition ng be caring ay magpakita nga lamang ng concern, hindi ba? Pero pag binasa natin sa Bible, aangat ito sa pangalawang level, mutual concern. Ang ibig sabihin, di ka lamang magpapakita ng concern o di ka lamang tatanggap ng concern, kundi magpapalitan tayo ng concern. Kaya ang tawag dyan ay mutual concern. In essence, as we have been cared for, we must, in response, demonstrate the same for those who cared for us. This implies a mutual equivalent exchange or repayment for what has been received. Ibig sabihin, tatapatan natin yung ginawa sa atin ng iba. Yun ang pangalawang level nito. Pero punahin po ninyo, may mas pangatlo pang level, may mas mataas. Ang kulturang Pilipino, meron tayong pinapractice na tinatawag nating pagtanaw ng utang na loob. Meaning, if someone has done something good for you and your family, you are indebted to that person. Not for a day, not for a week, not for a month, but for life. Habang buhay, di natatapos ito ang utang na di natatapos bayaran. Yan ang pinakamataas na level. It's a culture of care and respect for others. Now, of course, caring transcends culture. We don't care because we are Filipinos or we're Asians. Caring is a universal virtue that we must practice if we desire peace and unity in our own families. And so, that's the essence of caring. Now, here are some suggestions to demonstrate care and good manners as well to others. Number 1, always be ready to offer help whenever you can. So, ang mga taong handang mag-care ay ready anumang oras na magbigay ng tulong kahit kanino mang tao, saan mang lugar, anuman ang panahon. Kapag natagpuan natin yung ating gustong tulungan, give full attention. Kapag nakikipag-usap sa kanila, siguraduhin nating tayo'y nakikinig ng husto. We stay focused and we avoid any distraction. Kung tayo nagpapakita ng care sa ating asawa o sa ating mga anak o sa ating mga mahal sa buhay, kapag sila'y nagsasalita, siguraduhin nating tayo'y nakatingin sa kanilang mga mata at pinakikinggan natin ng husto ang kanilang sinasabi.
Another way to show care ay pagpapadala naman ng mga thoughtful text messages or mga pictures or may mga emojis na nag-express ng love and concern para sa ibang tao. Kapag merong may birthday or anniversary, papakitaan natin sila ng care sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga greetings. At pag nagpapadala tayo ng greetings, kinakailangan on time. Pangit yung belated happy birthday. Yan po ay awkward and disappointing at yung tumatanggap noon ay siguradong nakasimangot kasi hindi nyo siya naalala ng maaga. Another thing to show care is to be sensitive to people's feelings. So kinakailangan maging maingat tayo sa pagpili ng ating mga salita at siguraduhin natin magiging maingat din tayo kapag tayo nagbibigay ng mga jokes, hindi ba? Baka untimely yung ating joke, imbis na magpakita tayo ng care, magbigay pa tayo ng sama ng loob. Kung gumagamit naman tayo ng property ng iba, humiram ka ng kanilang kotse o ginamit mo yung kanilang bahay o anumang ari-arian meron sila, ingatan nyo po ang mga bagay nito katulad ng pag-iingat ninyo sa inyong sariling gamit. And then, kapag merong nagawang favor ang isang tao sa inyo, hindi ba, pinadalang ka ng ulam, binigyan ka ng pagkain, or just anything, show gratitude by immediately giving back to the person na nagbigay sa iyo ng kagandahang loob. Okay? Sa loob naman po ng pamilya, magpakita tayo ng extra care sa ating mga kapamilya. Number 1, let's cooperate in making our home a haven of serenity. Isang lugar ng kapayapaan. So maging maingat tayo kapag meron tayong mga kasama sa bahay na gusto magpahinga, bigyan natin sila ng kapahingahan. Huwag natin silang totorturin. Siguraduhin nating bigyan sila ng panahong pumikit, sumandali at i-enjoy ang katahimikan matapos ang isang mahirap na trabaho. And then, be watchful of one another's needs and concerns. Okay, may mga issues at troubles of the heart na inaatupag ibang mga tao. Meron rin tayong mga sarili nating concern. Isang tabi muna natin yung ating mga concern at pakinggan natin yung concern ng iba. And then, be a blessing, not a burden. Ang ibig sabihin, cooperate in the chores sa loob ng bahay, help keep the house presentable. Siguraduhin po natin lahat tayo nagko-cooperate na panatilihing walang mga liters ang sahig, malinis ang toilet, malinis ang hapagkainan, ang kusina at lahat ng bahagi ng tahanan sapagkat yun ay nakadadagdag sa kapayapaan. Pagpapakita rin yan ng magandang ugali. Yung ugaling langit na kaakit-akit. Kaya naman po may mga trabaho na at nandiyan pa rin kayo sa bahay ng inyong mga magulang, keep your family informed about your schedules o ano yung mga whereabouts, hindi ba? Update nyo sila sa inyong mga activities, hindi yung labas-masok lang kayo dyan sa inyong kwarto na para bang wala kayong kasama. If you're expected to join them or your family for dinner, halimbawa for a mealtime, at hindi kayo pwede, hindi ba? Ingatan natin na hindi tayo darating ng huli o wag basta na lang hindi darating sapagkat yan ay pagpapakita din ng kawalan ng paggalang. So, be caring. Iwanan ko kayo ng pinakamahalagang salita sa araw nito. Never hurt the feelings of those who sincerely care for you. Ayon. Tandaan natin, binigay ng Diyos ang ating pamilya, ang ating church, para tayo magkaroon ng maginhawang pamumuhay. Ingatan natin na di natin masasaktan ang mga taong nagmamahal sa atin. Ito lamang po ang paalala natin ngayong araw. Contemplate on this truth and always remember to care for others. Ito po inyong kaibigan, Coach Ray Clemente mula dito sa Radiance Church, Sydney, Australia. Pagpalain kayo ng Panginoon, magandang araw po sa inyong lahat.